hinog na raw daw po kasi ang kasong plunder ng ombudsman laban kay Senator Jinggoy Estrada kasunod kaugnay ng flood control scandal. Susunod daw nila siyang kakasuhan pati na si Senator Joel Villanueva habang ang tinatawag na grandest case ng ombudsman isasampa laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Narito po ang report ni Camille Samonte. Itinakda na ng Ombudsman sa Huwebes ang pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senator Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan. Alinsunod ang kaso sa rekomendasyon ng Department of Justice na kasuhan si Estrada at iba pang DPWH officials kaugnay ng maanomalyang flood control projects. Ang pinakamalapit na hinog na at pipirmahan ko maya-maya yung information against Senator Jinggoy Estrada. Information to be filed with Sandigan Bayan in the soonest possible time. Hopefully Thursday. We will file it first thing in the morning by Thursday. Sa pagdinig noon ng Senate Blue Ribbon Committee, ibinunyag ni dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez na nakatanggap umano si Estrada ng 30% na kickback mula sa 355 million peso project. Una nang itinanggihan ng senador. Nagsampa si Estrada ng reklamong perjury laban kay Hernandez pero ibinasura ng korte. Hindi na bago sa kasong blunder si Senator Jinggoy noong 2014 nakulong siya kaugnay ng pork barrel scam pero na-acquit noong 2024. Pati si Senator Joel Villanueva kakasuhan ng plunder kaugnay rin ng flood control scandal. Senator Jinggoy, meron pa kaming tinatapos rin at talagang madaling panahon, mapafile na rin namin yung kay Senator Joel Villanueva. Ngunit kinakailangan kasi puliduhin ang gusto yung pagkakalahad ng impormasyon at ng ebidensya na kasama dito. Matipid naman ang reaksyon ni Jinggoy sa hakbang ng ombudsman. So be it. I have to consult my lawyers about it. Pero nanindigan siyang wala siyang budget insertions para sa flood control projects. Parang sunod-sunod kayo sa minority na kinakasuhan ng majority. Sa majority na kinakasuhan. Anong basa niyo po, sir? Kayo nilang bahala manghula. Politika ba sa tingin mo, sir? Your guess is good. Basta ang alam ko, sabi na LGU ng law, wala akong insertion, makatulad ang sinasabi nila, wala silang record na ako ay may insertion ko ng halaga. Sinubukan namang hingi ng panig ni Villanueva pero hindi siya nagsalita. Bukod naman sa dalawang senador, may gumugulong ding investigasyon ng ombudsman laban kay Congressman Martin Romualdez. Para kay Remulla, ang grandest case ay laban sa dating House Speaker. Kabilang dyan ang money laundering at ang conspiracy to defraud the Treasury. Si Romualdez ang itinuro ni dating Senate President Cheese Escudero na mastermind sa budget insertion sa flood control projects. Hindi madali ilatag yan. So we're being very careful about every premise that we make. Kasi first time to gagawin sa kasaysayan ng Pilipinas na magkakaroon tayo ng ganitong klaseng kaso. Itinanggi na ni Romualdez noon ang mga parata, pero wala pa siyang bagong pahayag sa nakaambang kaso. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcasts. At sundan nyo rin po kami sa Facebook, Instagram, X, TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming website, truefm.ph at panoorin kami sa True TV Signal Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.